Kwentong Bayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Damian. Walang eksaktong taon. La Carlota, Negros Occidental. Nang mga panong ito, kasalukuyang naghahanda si Damian para sa paparating na Semana Santa. Napagplanuhan ng kanyang grupo na pumunta sa bundok malapit sa kanila upang mangalap ng mga mutya at sangkap na gagamitin sa paggawa ng mga pangontra at habak. Bago pa lang ang binata sa samahan, kinabibilangan nila Pau at June. Maging sa larangan ng lihim na karunungan, masasabing bagong sibol pa lang si Damian. Sakto namang naghahanap din ng lugar na pangangalapan sina Pau at June. Kaya inaya sila ng binata sa kinalakihan nitong lugar. Nang mga sandaling ito, nakatambay sila sa Kalye Agimat habang nagkakape sa isang kakilala na itago na lang natin sa pangalang Art. Tolyan, ilang araw na lang bago tayo malis. Nakapaganda ka na ba sa lakad natin? Tanong ni Pau kay Damian. Syempre naman tol, nakahanda na yung mga gamit na dadalhin ko. Ikaw ba Jun? Tugon ng binata. Nung isang araw pa kami nakahanda yan. Alam mo naman na ito yung pinakahiniintay namin pagkakataon, di ba? Habang nag-uusap ang tatlo, bigla namang nagsalita mula sa likod si Art. Sayang naman di ako makakasama sa inyo. Uwi kasi kami ng pamilya ko sa probinsya eh. Wika nito. Madalas nagtitipon ang pangkat sa kapihan ni Art upang mag-usap-usap at maganap ng makakasama sa pangangalap. Kung hindi nyo na itatanong, ang kapiyang ito ay tambayan ng mga antingero doon sa Bacolod. Habang papalapit ang araw ng kanilang pag-alis, hindi naman maitago ni Damian ang pananabik dahil ito ang unang beses niyang sasama sa grupo. Hanggang sa sumapit ang Huwebes Santo, ito ang takdang araw ng kanilang pag-alis. Nauna si Pau at Damian sa terminal at doon na lang inantay si June. Nakakapagtaka naman yata yung nangyayari. Ito yung unang beses na nahuli si Jun sa ganitong lakad. Kadalasan, madaling araw pa lang nanggigising na yun eh. Wika ni Pau. Baka napasarap lang yung tulog pare. Siguro, napagod din kahapon. Tugon ni Damian. Habang nagtatawanan ay biglang dumating si June. Pasensya na mga tol ha. May tinapos lang akong gamit kagabi. Kaya inumaga na ako ng tulog. Wika ni June. Kagad na silang sumakay ng bus. Mga 1 oras at kalahati ang biyahe. Mula Bacolod papuntang La Carlota. Sasakay pa ng tricycle at aabuti ng kalahating oras bago marating ang baryo nila Damian. Habang nasa biyahe, napapansin ng binata ang panakanakang pagpopondo ng 2 kasama sa kanilang mga tangang gamit. Nung sumakay ng tricycle, tinawag ni Pau si Damian. Damian, parang alam ko na ang dahilan kung bakit ka nagpupumilit na dito pumunta sa inyo. Hindi talaga biro ang presensya ng elemento. Wika ni Pau. At dagdag pa nito. Sa nadaanan nilang malaking puno, naramdaman nito na tila napakadaming nakatingin sa kanila.
Nagulat naman si Damian sa sinabi ng kaibigan dahil totoong pinamamahayan iyon ng mga elemento at karagdagang impormasyon tungkol sa lugar nila Damian. Kailangan mo pang maglakad ng humigit kumulang 15 minuto. Depende sa tibay ng katawan mo. Malalaking bato. Napakatarik na daanan ang kailangan mong bagtasin bago tuluyang marating ang tahanan ng binata. At dahil sa katagalang pananatili ni Damian sa syudad, hindi na sanay ang katawan nito sa lakaran. Inabot ng mahigit 1 oras ang kanilang nilakad bago narating ang tahanan. At dahil nasa hulihan ito ng 2 kaibigan, hindi maiwasan ng binatang mapansin ang manakanakang pagtango, pagngiti ng mga ito, na tila may kung sinong binabating kakilala. Dahil sa kuryosidad, hindi napigilan ni Damian ang magtanong. Tol, ano bang ginagawa nyo? Bakit panay tango at ngiti kayong dalawa? Tanong ni Damian. Kagad lumingon si June at tumugon. Binabati lang namin yung mga bantay dito sa lugar nyo. Nakamasid sila sa mga kilos natin. Kaya bilang pagrespeto, tumatango kami. Binabati namin sila. Pinaliwanag din ni June ang itsura ng mga bantay sa lugar. Nasa 7 o 8 talampakan ang taas ng mga ito. Matutulis ang mga tenga, asul ang mga mata, at may kulay berdeng mga balat. Dagdag pa ni June, ang pag-apak pa lang nila sa lugar, kagad nitong napansin ang maliliit na nilalang na nagmamasid mula naman sa gilid ng daan. Ang pagpapakita ng mga bantay sa lugar na to, nangangahulugan lang na wala pang ibang antingerong nakakapasok. Hindi sila nababahala sa presensya natin dahil ramdam nila na wala naman tayong gagawing masama. Habang sinasabi ito ni Pao, kitang-kita ni Damian ang pagtayuan ng mga balahibo nito sa braso. Ilang sandali pa ay narating ng 3 ang bahay ni Damian. Nagpahinga sandali, kumain, at nagdatingan na ang mga pinsan ng binata. Nagkayayaan ang mga itong mamasyal sa lugar at habang naglalakad panay ang tawanan ng mga ito. May nakasalubong silang isang matanda. Laking gulat ni Damian dahil imbes na sumalubong ito sa kanila, naglakad ito papunta sa pinakatabi ng daan na tila umiiwas sa 2 nitong kasama. Hindi na nagsalita pa si Damian dahil siguradong napansin din ito ni Pao at June. Tinanong din ng binata kung kakilala nito ang matanda. Ayon sa kanila, Mang Roman ang pangalan nito. Taga-kabilang baryo. Lagi din nilang nakikita ang matanda sa daan habang nag-aantay ng kanyang apo. May kumalat pang bali-balita sa lugar na kinikilalang aswang si Mang Roman. Ngunit walang sino man ang nakapagpatunay kung totoo nga ba ito. Dahil medyo madilim na ng mga sandaling iyon, pinili ng grupo na bumalik na lang sa tahanan ni Damian. Pagkarating, nagpahinga ang mga ito. Nakaupo sa ilalim ng isang puno habang nagtatawanan. Panay ang puri ni Pao sa lugar. Manghang-mangha ito dahil talagang napakaganda ng tanawin. Mula sa kanilang kinauupuan, matatanaw ang malawak na kapatagang sakop ng kanilang bayan, lalo na ang paglubog ng araw at asul na karagatan. Hindi mo man lang sinabi sa amin noon ha.
Nasa paanan pala kayo ng bundok ng Kanlaon? Wika ni Pao. Oo nga, napakasarap ng hangin dito. Malayong malayo sa syudad. Wika ni Jun. Sabi ko naman sa inyo magugustuhan nyo dito sa lugar namin. Kaso nga lang sa kalagitnaan ng pag-uusap, biglang napatigil si Pao. May kung anong tinuro sa taas. Tignan nyo, dun sa taas ng burol. Kagad napatingala si Damian. Ngunit wala itong nakita. Si Pao at Jun, tutok na tutok sa kung ano ang tinitignan. May nakatingin sa atin, Damian. Ay no. Turo ni Pao. Oo nga, hindi siya gumagalaw. Nakatutok lang yung mata sa atin. Wika ni Jun at ayon pa dito. Kulay kayumanggi ang balat ng nilalang. May hawak itong sibat. Nanlaki ang mga mata ng tatlo dahil nang itaas ng nilalang ang kamay. Biglang nagkulasan ang mga dahon ng saging. Hindi kalayuan sa kinaupuan ng tatlo. Naramdaman naman ni Damian na tila may nagmamasid sa kanila. Nang muling ibaling ang tingin sa nilalang, wala na ito sa kinaroroonan. Mga tol, ano yun? Tanong ni Damian. Mga tagapagmasid, Damian. Sigurado kung yun nakita namin kanina sa itaas ng burol. Yun ang inkantong tagapagbantay ng lugar na to. Tugon ni Pao. Napakaswerte nyo, Damian, dahil meron kayong tagapagbantay dito. Sila ang nagpapayabong ng mga pananim at gubat sa lugar nyo. Wika ni Jun. Matapos magpahinga, napagpasyahan ng pangkat na pumunta sa ilog para simulan ang pangangalap. Habang nasa daan ay nasa lubong nila si Mang Roman. Sa pagkakataong ito, harapang nakipag-usap ang matanda. Maayong ugtutay. Wika ni Jun, na ang ibig sabihin ay magandang tanghali. Maayong yugtuman. Halong kamo kay hindi dire basta-basta ang ginusulod nyo nga lugar. Tugon ng matanda, na ang ibig sabihin, mag-iingat kayo. Hindi basta-basta ang pinapasok nyong lugar. Kabalo kami, tay. Salamat sa paghatag ng sanggamay na impormasyon. Wika ni Pao, na ang ibig sabihin, salamat sa pagbibigay ng maliit na impormasyon. Paglampas ng matanda, biglang natawa si Pao. Hindi aswang yung matandang yun. Kagaya din natin siya ang tingero. Kaya yun lumis ng daan kanina dahil wala siyang karga sa katawan. Naramdaman niya siguro yung mga tanga namin kaya nakipag-usap. Dahil dala-dala niya na yung mga gamit niya Pagpapaliwanag ni Pao, bigla naman sumingit si Jun. Alam mo kasi, tol, dahil sa mga karga namin tumataas ang aming presensya. At panigurado, kung wala kaming karga, pag-apak pa lang namin sa lugar, siguradong nag-aaya na kaming umuwi ngayon. Wika ni Jun. Hindi mo sila mararamdaman, Damian. Dahil sa ngayon, mababa ang pandama mo. Pero pag nagtagal at nasanay ka na, makikita mo rin sila at mararamdaman. Wika ni Pao. Pagkarating sa ilog, kanya-kanyang hanap ng pwesto ang tatlo upang maglinis ng mga tangang gamit.
Ginawa ng tatlo ang simpleng proseso ng paglilinis ng gamit sa mahal na araw. Nag-usal ng mga dasal ang mga ito habang unti-unting lumulusong sa ilog. At nang nakalubog na ang kalahati ng katawan sa tubig, nag-usal ang mga ito ng pansariling dasal. 3 beses na inihip sa mga tangan, sabay lubog ng buong katawan sa ilog. Matapos maglinis ng mga gamit, nagsimula na ang mga ito na mangalap. Tinuruan ni Pau at Jun si Damian kung paano mangalap, maging ang mga lugar na hindi dapat puntahan. Sinabi din ng dalawa. Humingi ng pahintulot ang pangkat sa mga elementong bantay sa lugar bago tuluyang gawin ang kanilang pakay. Mga bandang 4:00 ng hapon. Habang nangangalap ay biglang nagsalita si Pau. Damian, bilisan nyo. Kailangan na nating bumalik. Wika ni Pau habang iniikot ang tingin sa paligid. Ha? Maaga pa naman Pau ah. Bakit kailangan na nating bumalik? Tanong ni Damian. Nakita nitong kapwa nakikiramdam ang dalawang kasama. Hindi na nagsalita pa ang binata. Dali-dali na itong nag-ayos ng mga kagamitan upang umuwi. Habang nasa daan pabalik, hindi pa man nangangalahati ang pangkat sa paglalakad, hindi napigilan ni Damian ang magtanong sa dalawang kasama. Bakit Pau? Ano bang nararamdaman nyo kanina sa ilog? Tanong ni Damian. Hindi lang naramdaman, Damian. Nakita namin ni Jun. Napakadaming nilalang na nakatingin sa atin. Mag-aalas 6 na kasi, kaya unti-unti silang lumalabas. Tugon ni Pau. Nilalang? Anong klaseng? Hindi na ituloy ni Damian ang tanong dahil bigla itong pinatahimik ni Jun. Uy, huwag kang maingay. Wika nito habang nakikiramdam sa paligid. Laking gulat ng binata. Napansin nitong unti-unting tumatahimik ang lugar. Bumigat din ang presensyang nararamdaman na tila may kung sinong paparating. Nanlaki ang mga mata ng tatlo nang makitang lumabas ang matipunong lalaki na may hawak na talibong sa magkabilang kamay. Tumambad sa tatlo ang mga nanlilisik na mata ng lalaki. Matulis ang tenga, kulay itim ang balat. Bakit kayo lumampas? Hindi niyo ba alam? Baluarte na namin ang lugar na ito. Wala bang nakapagsabi sa inyo kung hanggang saan lang kayo dapat? Wika ng lalaki. Pasensya na kaibigan. Kung lumampas man kami sa inyong baluarte, hindi na ito mauulit. Wika ni Pau. Ibigay niyo sa akin ang laman ng pulang telang hawak niyo at hahayaan ko kayong makadaan. Muling wika ng engkanto. Pasensya na, pero hindi pwede kaibigan. Tugon ni Pau. Laking gulat ng tatlo. Biglang may nagsalita sa likuran. Sinabi ko na sa inyo, hindi basta-basta ang lugar na pinasok nyo. Bukod sa mga dayo kayo, ang inyong presensya nakakagambala sa ibang elemento dito. Paglingon ng tatlo, nakita ng mga ito si Mang Roman. Bakit po? Ano po bang meron sa lugar na to? Tanong ni Pau. Mamaya ko na ipapaliwanag.
Sa ngayon magsitabi kayo. Ako nang bahala dito. Nag-usal ang matanda. Naglakad papunta sa kinakatayuan ng lalaki upang kausapin ito. Hayaan mo na sila. Hindi naman araw-araw nandito ang mga taong yan. Baka pwede mo silang palampasin. At isa pa, hindi naman sila manggugulo. Napadaan lang sila nang hindi sinasadya sa baluarte mo. Pagpasensyahan mo na. Wika ng matanda. Biglang nagbago ang anyo ng lalaki. Unti-unting naging kulay kayumanggi ang balat nito. At ang mga mata na kanina ay nanlilisik. Biglang naging kulay berde. Bahagya itong yumuko. Unti-unting naglakad palayo. Hanggang sa tuluyang maglaho. Halina kayo at pakiusap ha. Isara nyo nga yung bibig ng kasama nyo. Mamaya mapasukan ng alitap-tap yan. Wika ni Mang Roman sabay tawa ng malakas. Hoy! Hoy! Damian! Ayos ka lang ba? Tanong ni Pao. Oo, ayos lang naman ako. Tugon ni Damian. Ayos, bakit parang namumutla ka? Wika ni Jun. Sabay nagtawanan ang tatlo. Inayan ng mga ito si Mang Roman na sumama sa kanilang tahanan upang maghapunan bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanila. Ay walang problema. Ang totoo, kanina pa din ako nagugutom Wika ng matanda. Masayang naghapunan ang grupo. Pagkatapos ay tumambay ang mga ito sa bakuran. Habang nagkakape, doon lubusan nagpakilala ang matanda. Pinaliwanag din ito kung ano ang kanilang nakainkwentro. Hindi talaga ako taga rito. Binisita ko lang ang apo ko para bantayan dahil may posibilidad na makuha ito ng mga engkanto. Dahil sa kakaiba nitong taglay na dugo. Wika ng matanda at ayon pa dito. Ang apo ang napili niyang maging tagapagmana ng kanyang mga kaalaman. Yun na lang din ang tanging dahilan ng kanyang pagbalik sa lugar. Dagdag pa ng matanda. Nung unang beses pa lang itong nakita ang tatlo, kakaiba na ang pakiramdam ni Mang Roman sa mga ito. Lalo na kay Pao at Jun. Mabigat ang presensya ng mga ito. Lalo na kung susubukan mong magbato ng tigalpo laban sa kanila. Pasensya na kung hindi ko sasabihin ang pangalan ng engkantong nakaharap natin kanina ha. Dahil maaaring makagambala sa ibang elemento ang pagbabanggit ng pangalan nito. Maaari natin silang matawag ng hindi sinasadya. Gusto ko lang sana kayong paalalahanan. Nakawal pa lang ang nakaharap natin kanina. Kaya hanggat maaari, mag-iingat kayo. Pagpapaliwanag ng matanda. Hindi na nito nagawang makumpleto ang sasabihin dahil natulala ito sa kung ano ang nasa likod ni Pao at Jun. Bakit Mang Roman? Ano po yun? Parang natulala kayo sa kagwapuan ko ah. Pabirong tanong ni Jun. Napatingin si Pao sa direksyon na tinitignan ng matanda. Ngunit wala itong makita. Oo nga po Manong. Ano po ba yun? Tanong ni Pao. Nakita niya. Hindi na maganda ang reaksyon sa mukha nito.
Lingid sa kalaman ni Damian, nakikita ng matanda ang gabay ng dalawa. Kung hindi nyo na itatanong, ang gabay ni Pau ay 7 inkantong mula sa iba't ibang lahi. At ang kay Jun naman, isang diwata. Kaya pala wala kayong takot na pumunta sa lugar na yon. Hindi rin pala basta-basta ang mga gabay nyo. Ngayon wala na akong pangamba. Hahayaan ko na kayo sa mga gagawin nyo. Wika ni Mang Roman. Kagad itong nagpaalam na uuwi na. Natulog na ang pangkat. At sa bagong tayong simbahan napili nilang magpalipas ng gabi. Habang nakaiga, napag-usapan ng mga gagawing kinabukasan. Sinabi ni Pau ang plano at sumang-ayon ang lahat. Ilang minuto pa ay nakatulog na ang dalawa dahil sa pagod. Samantalang si Damian nanatiling gising. Hindi pa rin mawala sa isipan ang nangyari nang biglang nakarinig ang binata ng tunog ng ibon. Ngunit hindi matukoy kung nasaan. Bigla namang nagising si Jun. Jun, narinig mo ba yun? Tanong ni Damian. Oo, Damian. Kuto-kuto ang tawag sa isang yan. Palatandaan na may aswang sa paligid. Pag malapit ang tunog, ang ibig sabihin malayo ang aswang. At pag malayo at mahina, ang ibig sabihin malapit lang ito. Hayaan mo na, hindi naman yan makakalapit dito. Tugon ni Jun. Bumalik na ito sa pagtulog. Yun din ang ginawa ni Damian. Kinabukasan habang nagkakape, pinag-usapan ng pangkat kung saan sila susunod na pupunta. Bakit hindi natin subukan pumunta sa Labi-Labi? Suwestyon ng binata. Ang Labi-Labi, isang ilog na kadalasang dinarayo ng mga turista upang maligo. 17 talampakan ang lalim nito sa gitna. Ngunit may mababaw na bahagi na hanggang tuhod lamang. Wala pa ring pagbabago sa dalawa habang naglalakad papunta sa lugar. Panay pa din ang tingin nila Pau at Jun sa paligid. Samantalang si Damian, inoobserbahan ang kilos nila. Pagkarating sa lugar, nakita ng mga ito ang napakaraming taong naliligo. Nag-aya si Damian na maligo bago pumunta sa pinakamataas na bahagi. Ngunit paglingon nito sa dalawang kasama, napansin ni Damian na tila may kung anong pinag-uusapan ang mga ito. Pau, anong pinag-uusapan nyo dyan? Tanong ni Damian. Mamaya na, Damian. Hindi natin dito pwedeng pag-usapan. Tugon ni Pau. Sige na, maligo na kayo. Dito lang ako. Babantayan ko yung mga gamit. Wika ni Jun. Matapos ang ilang minutong pagligo, napagpasya ng mga itong tumuloy paakyat. Sa kalagitnaan ng pag-akyat, biglang nakaramdam si Damian ng hindi maipaliwanag na kaba. Pau, ikaw na lang yung umakyat. Parang hindi maganda yung pakiramdam ko dyan sa itaas eh. Wika ni Damian. O sige, antayin nyo na lang ako dun sa baba. Ang mga susunod na kaganapan, batay sa kwento ni Pau, paglabas niya sa lugar. Ayon dito, kakaiba ang naramdaman niya sa pagpasok sa lugar. Lalong lumakas ang presensya ng mga elemento. At habang papasok ito, nakakita siya ng 2 muka ng mga nilalang na may buntot.
Mahaba ang tenga. Napansin din ni Pao na ang mukha ng dalawang nilalang maihahawig sa unggoy. Matangkad ang mga nilalang na ito at habang nakatitig sa kanya, nanindig ang balahibo ng binata. Inikot ni Pao ang tingin sa paligid. Nakitang walang tao sa lugar. Dali-dali itong lumuhod bilang pagpapakita ng respeto sa mga nilalang. Laking gulat ni Pao nang kausapin siya ng nilalang sa pamamagitan ng isipan. Ano ang pakay niyo sa lugar na ito? Tanong ng engkanto. Pasensya na po kung nangasa kong pumasok sa lugar. Pero wala po akong masamang intensyon. Tugon ni Pao. Matapos magsalita, bigla na lang lumundag ang nilalang papunta sa kanyang harapan. Umangil ito at kusa ding umalis ng marahan. Pag-angat ng ulo ni Pao, bigla namang gumaan ang paligid. Nakahinga ito ng maluwag dahil wala namang nangyaring masama. Kagad nang bumalik si Pao sa kinaroroonan ng dalawang kaibigan at nagpa siyang umuwi. Tara na, nakuha ko na yung kailangan natin. Wika ni Pao. Teka, hindi ba tayo hahabulin na mga bantay sa loob? Tanong ni Jun. Hindi, Jun. Nakausap ko na yung mga bantay. Kaya wala tayong dapat alalahanin. Habang pabalik ang pangkat sa tahanan ni Damian, nakasalubong nila si Mang Roman. O, kumusta naman kayo? Mukhang marami kayong nakuha. Bati ni Mang Roman. Hindi naman po. Pinagbigyan kasi kami ng mga bantay eh. Kaya nakakuha kami ng magandang mutya. Tugon ni Pao. Nga pala, tapos na ang aking tungkulin dito. Babalik na ako sa aking lugar sa linggo. Kaya mag-iingat kayo ha. Huwag magpakumpiyansa. Hindi natin na lamang takbo ng sitwasyon. Wika ng matanda. At dagdag pa nito, hindi naman ganun ang nangyari sa lugar kapag normal na araw. Nagaganap lang ito sa tuwing sasapit ang mahal na araw. Naglalabasan ang iba't ibang uri ng elemento, mapa, kaliwaman o kanan, dahil katungkulan nilang magbantay sa kani-kanilang baluarte upang hindi ito maagaw o pamahayan ng ibang lahi. Matapos mag-usap, kagad na ding nagpaalam ang tatlo sa matanda. Bandang 3:00 ng hapon, nagpapahinga ang tatlo sa bahay nila Damian. Habang nagkakape, ipinakita ni Pao ang mga gamit na nakalap mula sa yungib na pinasok. Ang gaganda ng nakuha mo, Pao ah. Wika ni Jun. Oo nga pare. May mga basbas din yan galing sa hari ng engkanto sa lugar. Tugon ni Pao. Pero maiba ako. Damian, alam mo bang napaginipan ko kagabi? Yung nagbabantay dito sa lupa nyo? Wika ni Jun. Talaga pare? Ano naman yung itsura? Tanong ni Damian. Maliit na nilalang eh, parang duwende. Nakasuot ng korona sa ulo niya. Gawa sa kahoy. Tapos nakasakay siya sa maliit na aso. Hindi ako sigurado kung anong uri ng nilalang yun eh. Pero nakita ko din kasi na may suot na korona yung aso. Sa tingin ko, maharlika din yung isang yun eh. Napatulala si Damian sa sinabi ni Jun.
Habang nag-uusap ang tatlo, bigla namang gumalaw ang mga tuyong dahon, hindi kalayuan sa kanilang kinauupuan. Naku naman oh, nandito na naman sila. Mga kaibigan, wala kayong dapat ipag-alala. Wika ni Pao habang kumakaway. At habang nag-uusap, kumakain ng merienda ang tatlo. Kinagabihan, matapos magapunan, napagkasundoan ng tatlo na pumunta naman sa talon kasama ang pinsan ni Damian. Kakaiba ang talon na ito dahil walang umaagos na tubig. Usap-usapan sa lugar na may nagpapakitang multo sa talon. Sa kadailanang naging pugad daw ito ng mga sundalong Hapon nung unang panahon. Paniguradong may binabantayan ng mga yan. Pero hindi naman sila mapanakit eh. Kaya wala tayong dapat alalahanin. Wika ni Pao. Malalaman natin ang lahat ng yan. Bukas. Tugon ni Jun. Napagpasya ng grupo na magpainit dahil napakalamig ng gabing iyon. Pinag-utusan ni Damian ang pinsan na bumili ng alak. Medyo napasarap ang inuman ng tatlo. At dahil na din sa pagod, mabilis silang nakatulog. Kinabukasan paggising, nagkape ang mga ito. Muling pumunta sa sapa upang mangalap ng mga sangkap. Wala namang kakaibang nangyari habang naghahanap ang grupo. Ngunit ilang minuto pa ang lumipas. Biglang napatayo si Pao at Jun. Nakatingin ang mga ito sa daanan at nakitang may mga taong naglalakad. Nakatalukbong ang mga ito, kaya hindi nila nakikita ang mga muka. Hindi taga rito ang mga yan, tol. Wika ni Pao. Mukhang tama ka. Hindi nga sila taga rito. Hindi ko rin sila kilala. Tugon ni Damian. Tolpao, alam kong nakikita mo. Ano? Tirahin na ba natin? Tanong ni Jun. Sandali lang, Jun. Konting lamig. Hayaan mo muna. Pagbigyan natin. Pag-uusap ng tatlo. Ayon sa dalawa, mga aswang ang tatlong taong dumaan at hindi naman sila ginalaw ng mga ito. Pinili ng dalawang palampasin ang mga nilalang. Matapos ang pangangalap ay kagad nang umuwi ang tatlo. Pagdating sa tahanan, muli nilang pinag-usapan ang mga gagawin. Sa pagkakataong iyon, napagpasya ng tatlo na pumunta sa talon ng gabi. Nagpaalam si Damian sa tiyahin. Isinama nito ang isa sa mga pinsan upang magsilbing gabay nila papunta sa talon. Sakto. Maliwanag ang buwan ngayong gabi. Siguradong maraming lalabas na magandang mutya. Wika ni Jun. Ay, nako. Halatang nangangati na yung talampakan mo, Jun, ah. Tugon ni Damian. Paanong hindi mangangati? Siguradong nandun ang mga kaibigan natin. Hindi ba, Tolpao? Wika ni Jun. Bakit, tol? Sinabi na ba ng gabay mo? Tanong ni Pao. Oo, Tol. Sinabi ng gabay ko. At ang pakay ng mga lintik na yon, ang buntis na nakatira malapit sa talon. Pag-uusap ng tatlo. Napag-alaman ni Damian na pinasundan ni Jun sa gabay ang tatlong katao. Naku.
Mukhang mapapasabak na naman tayo nito ah. Wika ni Pao. Bandang 5:00 ng hapon, habang nagluluto si Damian, si Jun ay nagsisibak ng kahoy. Tinawag ni Pao ang dalawa. O ano mga tol? Handa na ba kayo? Maya-maya lang aalis na tayo. Dali-daling lumabas ang tatlo upang pag-usapan ang kanilang gagawin. At dahil hindi pa ganun kalawak ang kaalaman ni Damian sa lihim na karunungan, sinabihan nito ni Pao na magdasal. Samantalang silang dalawa naman ay nagpondo ng kanilang mga tangan. Matapos magdasal, kumain ng hapunan ang mga ito. Bandang 9:00 ng gabi, naganda na ang pangkat upang umalis. Nagdala ng itak ang tatlo bilang proteksyon. Pinairam ni Pao ng isa sa kanyang mga habak ang pinsan ni Damian para kahit papano ay may proteksyon ito. Matapos ang paghahanda ay lumakad ang pangkat. Sa tuwing makakasalubong sila ng tao, ang dinadayla ng mga ito, mang-iilaw ng palaka sa busay. Mahigit 15 minuto ang paglalakad bago nila narating ang talon. Sinabihan ni Pao ang pinsan ni Damian na umuwi na dahil hindi na maganda kung sasama pa siya hanggang sa itaas na bahagi. Kaagad itong nagpaalam. Nagpatuloy ang tatlo papunta sa lugar. Habang papasok sa bukana ng talon, pinili ng tatlong magmatsyag muna sa paligid. Dahil sa liwanag ng buwan, nakakita ang tatlo ng ilang mga lamang lupa, paikot-ikot doon sa lugar. Laking gulat ni Damian dahil nasipat nito ang isang tikbalang na pasimpleng nagmamasid sa kanilang kinaroroonan. Hindi naman ito gumagawa ng kahit anong kilos. Kaya napagpasya ng tatlo na magpatuloy na papasok sa talon. Hindi kalayuan sa bukana, may narinig ng ingay ang grupo. Sigawan at pagmumura ng iilang mga tao. Kaagad namang natunton ni Pao ang kinaroroonan ng mga ito. Mga tol, sa taas! Wika ng binata. Nang tumingala ang mga ito, isang nilalang ang tumambad sa kanila. Marami itong galamay. Nakaturo ito sa kabilang bahagi ng talon. Dito na napagtanto ni Damian na wala silang dadaanan sa bahaging iyon. Kailangan nilang umikot para makatuloy sa pupuntahan. Naloko na. Wala tayong dadaanan dito. Kailangan nating umikot. Wika ni Damian. Matapos ay sabay-sabay nang nagtakbuhan ang tatlo papunta sa kabila. At habang tumatakbo, napansin ni Damian ang isang alitaptap na mabilis na lumilipad sa unahan nila. Saka palang napagtanto ng binata. Tinulungan sila ng kung anong nilalang. Nagbabalat kayo bilang alitaptap. Nang mahanap ang tamang daan, pinili ng tatlo na sundan ang insekto. Biglang napahinto ang pangkat dahil sa gawing unahan. May nasipat silang inkantong nakaluhod. Nagsasalita ito habang nakayuko ang ulo. Alam kong naparito kayo upang tulungan ng mga taong nakatira sa bahay na yan. Magmadali kayo. Tahakin ang daan papuntang silangan at mahanap nyo ang tahanan. Paalala mga kaibigan, may 3 nilalang ang gumagambala sa kanila. Wika ng nilalang. Mag-uusap tayo mamaya kaibigan. Maaari mo ba kaming gabayan papunta sa tahanan? Wika ni Pao.
Tumangulang ang nilalang. Mabilis na tumakbo papunta sa sinasabing bahay. Pagkarating sa lugar, nagpa siya ang tatlong magtago muna sa mga talahib upang pagmasdan ang mga nangyayari sa paligid. Habang nagmamasid, napansin ng mga ito ang mga nilalang nagtatakbuhan sa paligid. Samantalang ang isa sa kanila nasa bubong ng bahay at tila winawasak na ito. Sa kalagitnaan ng pagtatago, bigla silang nakarinig ng salita. Hoy, kanina pa ba kayo dito? Laking gulat ng tatlo nang makita si Mang Roman. Walang yan naman oh. Akala ko kung sino na eh. Kayo lang pala. Kakarating lang po namin. At saka, ano pong ginagawa nyo dito? Tanong ni June. Kakarating ko lang din. Inabisuan ako ng mga kaibigang engkanto. May mga dayong dumating. At isa pa total. Sa linggo pa naman ang uwi ko. Inisip ko munang mangaso. Kaysa naman mabagot ako sa bahay ng aking apo. Tugon ni Mang Roman. Bigla itong lumabas sa pinagtataguan. Naglakad papunta sa mga nilalang. Teka Manong, saan naman po kayo pupunta? Tanong ni June. Pilit itong hinihinaan ng boses para hindi sila marinig. Dito lang kayo. Kakausapin ko ang mga dayo. Napasapo na lang ng ulo si Pao dahil hindi nito inaasahang naroon ng matanda at kukumprontahin ng harapan ang mga aswang. Naku po, naloko na. Mamaya mapahamak yung matandang yan eh. Wika ni Pao. Hindi naman siguro. Malakas din si Mang Roman eh. Kaya magtiwala na lang tayo sa kanya. Pag-uusap ng dalawa. Ilang sandali pa ay narinig na ng mga itong magsalita ang matanda. Mga kaibigan, ay magandang gabi sa inyo ha. Hindi ba kayo nakakaramdam ng ibang tao sa paligid? Gaano ba kayo kadesperadong makuha ang sanggol sa tiyan ng kanyang ina? Wika ni Mang Roman. Ay, Gurang. Huwag kang makialam dito kung ayaw mong mauna sa mga tao sa loob ng bahay. Tugon ng isa sa mga aswang na nasa bubong. Ganun ba? Bumaba ka nga muna dito. Muling wika ng matanda. Laking gulat ng tatlo dahil biglang nahulog ang aswang mula sa bubong. Sapul! Tinamaan siya ng tigalpo ni Mang Roman. Akalain mo nga naman. Wika ni Pao. Mula naman sa kabilang bahagi ng tahanan, naglabasan ang iba pa nitong kasama. Umaangil ang mga ito. Akmang lulusob na sana nang biglang bumulaga sa mga nilalang sina Pao at June. Hindi inaasahan ng mga aswang na may kasama pala ang matanda, kaya gano'n na lang ang kanilang pagkagulat. Tandang Roman, pwede bang ibalato mo na sa amin itong mga to? Nakakaya naman kung ikaw lang mag-isa yung makikipagsayawan sa mga panauwi natin eh. Wika ni Pao. Oo nga naman Mang Roman. Ibigay mo na to sa amin. Medyo matagal na rin nung huli ako nakasagupa ng mga aswang eh. Kinakalawang na yung mga kasukasuan namin. Sabat ni June. O siya, sige. Kayo nang bahala sa iba. Huwag lang kayong kampante ha.
Dahil hindi din basta-basta ang mga yan. Wika ni Mang Roman. Wala po sa bokabularyo namin ang maliit na mga kalaban, Manong. Pakialalayan na lang po yung kasama namin. Tugon ni Pau. Naglakad si Mang Roman papunta sa kinaroroonan ni Damian. Naupo sa tabi nito at tinawag ang binata. Halika dito. Maupo ka sa tabi ko at manood sa gagawin ng mga kaibigan mo. Ay, sandali lang. May sigarilyo ka ba dyan? Wika ng matanda. Nanginginig si Damian habang naglalakad papunta sa matanda. Meron po, Manong. Tugon ni Damian. Sabay abot ng sigarilyo sa matanda. Nakatulala lang ito sa mga kaibigan habang nakikipagtuos ang mga ito sa mga aswang. Nakatayo ang dalawang kaibigan ni Damian habang nag-uusal ng dasal. Habang ginagawa ito, umiihip ang malakas na hangin. Ito ang palatandaan ng pagdating ng gabay ni June. Unti-unting pumasok sa kanyang sistema nang tuluyan ng maging si June ang gabay. Kaagad siyang tumakbo papunta sa mga kalaban. Samantalang si Pau naman, nag-uusal na din ng mga dasal upang tawagin ang kanyang mga kaibigan. Isang malaking nilalang na may kalasag ng pagong. Sa likod mahaba ang buntot nito at ang balat. Punong-puno ng napakakapal na kaliskis. Nakatayo lang ito sa likod ni Pau. Nang magsimulang kumilos ang binata, kaagad ding sumugod ang gabay. Walang pag-aalinlangan sinalubong ng mga aswang ang binata. Kahit pa alam ng mga ito na dihado sila sa laban. Ganun na lang ang pagnanais nilang talunin ng binata upang makuha ang sanggol sa sinapupunan ng babaeng nakatira. Patuloy pa ring pinapanood ni Mang Roman at Damian ang laban sa pagitan ng mga kaibigan at mga aswang. Nang biglang magsalita si Mang Roman. Alam mo, Damian, nakikita ko sa iyo ang aking sarili. Noong kasing edad mo ko. Takot, walang lakas para harapin ang realidad ng mundo. Pero kalaunan, natuto akong tumayo eh. Lalo pa nang mapagtanto ko ang totoong dahilan kung bakit ako'y sinilang. Alam kong nag-aalinlangan ka, pero sasabihin ko sa iyo, tanggapin mo ang katotohanan na ikaw ay mahina. Manalangin ka sa Diyos Ama na bigyan ka ng lakas. Maniwala ka sa akin, kusang ipagkakalob ng Diyos ang tulong para magampanan mo ang totoong misyon. Wika ni Mang Roman. At dagdag pa nito, magtiwala sa mga kaibigan, si Pau at June. Dahil maging siya, nakita ang malaking maitutulong ng mga ito sa pag-unlad ng kanyang kaalaman. Ang mas ikinagulat pa ng binata nang sambitin ng matanda ang dalawang kaibigan na nagtataglay ng kakaibang talim. Naging palaisipan ito kay Damian dahil matalinghaga ang mga salitang binitawan ni Mang Roman. Magkaibang talim. Ano po bang ibig yung sabihin, Tatang? Tanong ni Damian. Malalaman mo din sa tamang panahon. Lalakas ka pa, Damian. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Dahil hindi maglalaon, malalaman mo din ang ibig kong sabihin. Naputol ang pag-uusap ng dalawa. Ibinaling ang atensyon kay Pau at June. Nakikipagpatentero ang mga ito sa aswang.
na tila hindi man lang nakakaramdam ng takot. Mapanganib na kalaban ang mga aswang, lalo pat gutom ang mga ito. Kaya hindi maiwasan ni Damian ang mangamba para sa kanilang kalagayan. Nakikita ni Damian ang gabay ni Pau na tila nag-aantay lang ng pagkakataon. Samantalang si June, nagbabaga ang mga mata habang patuloy na nakikipagbuno sa mga aswang. Malakas ang mga nilalang, ngunit kahit ano pang atake ang gawin nila, hindi man lang nagagalusan ang dalawang binata. O anong problema? Parang kinakapos ka yata ng hininga. Wika ni June. Hindi naman sa pagmamaliit pero hanggang dyan lang ba kayo? Tanong ni Pau sa kalaban. Huwag kayo masyadong magyabang. Baka kainin niyo ang salita niyo. Tugon ng aswang. Ngunit ilang sandali pa, bigla na lang naglupasay ang isa sa mga aswang. Samantalang ang isa pa, lumitaw mula sa likod nila Pau. Ngunit kaagad ding napansin ni June. Hinampas ng likod ng itak ang ulo nito, dahilan para masubsob sa lupa. Ano nga uli yun? Kakainin ko yung mga sinabi ko. Tignan mo nga yung sarili mo. Sino sa atin yung kumakain ng lupa ngayon? Wika ni June habang nakatitig sa kalaban. Laking gulat ng aswang dahil hindi nila akalain na ganito ang kahantungan ng laban. Walang kamalay-malay ang mga ito sa taglay ng mga binata. Nakikipaglaban ng dalawa na animoy naglalaro lamang. Hindi rin makikita sa mga ito ang bakas ng pangamba na labis namang nagatid ng takot sa mga nilalang. Masyadong mataas ang tingin niyo sa inyong sarili. Sino ba kayo sa palagay niyo? Tanong ng aswang. Kami? Wala naman. Mga dayo lang kami sa lugar. Huwag kayong mag-alala. Dahil hindi naman namin kayo papatayin Yan ay kung pipiliin yung umalis na lang dito. Pero kung hindi naman, gagawin ko kayong laman tiyan ng mga gabay namin. Wika ni Pau. Hanggang sa nagsalita si Mang Roman. O ano? Nasiyan ba kayo sa pakikipaglaro? Ngayon kung magpupumilit pa din ang mga yan, ako na mismo ang papatay sa mga yan. Wika ni Mang Roman habang bumubunot ng itak. Naglabasan din sa tabi ng matanda ang ilang nilalang na gabay nito. Isang anggitay at isang tikbalang. Sandali lang. Aalis na kami. Hindi na kami babalik, pangako yan. Wika ng aswang. Paano naman namin masisigurado na tutupad kayo sa pangako nyo? Mga tuso kayo Tanong ni June. Nanlaki ang mga mata ng apat dahil biglang pinutol ng isa sa mga aswang ang kanyang hintuturo. Ito ang simbolo ng aking pangako. Hindi na kami babalik sa lugar na ito bilang tanda ng respeto namin sa inyo. Kanya-kanyang putol ng daliri ang ilan pa sa mga kasamahan ng aswang. Matapos ay nag-alisa na ang mga ito. Binantaan din sila ni Pau na sa oras na malaman nitong bumalik sila, papatayin niya ang mga ito. Ilang sandali pa, unti-unti nang bumalik ang katahimikan sa paligid. Nagsipag-alisan din ang mga nilalang. Kinumusta ng apat ang nakatira sa tahanan. Nakahinga ng maluwag ang mga ito.
dahil maayos ang kanilang kalagayan. Bagaman hindi sila pinagbuksan, ramdam ni Pau na walang nangyari sa mga ito. Magaling ang ginawa ng mga nakatira dito ha. Hindi sila basta-basta nagbubukas ng pinto. Wala nang mangyayari sa kanila. Mag-uumaga na. Kaya umalis na rin tayo sa lugar. Wika ni Mang Roman. Nagpasalamat ang dalawa sa mga engkantong gabay. Kaagad ding naglaho ang mga ito. Tumuloy na rin sa paglalakad ang apat. At habang nasa daan, hindi maiwasan ni Damian ang magtanong kung bakit hindi pinatay ang mga aswang. Hindi natin sila maaaring patayin. Dahil kapag nangyari yon, maaaring sumiklab ang malaking digmaan at hindi handa ang sangkatauhan para doon. Wika ni Mang Roman. Pagdating sa tahanan nila Damian, naglinis muna ng katawan ang mga ito. Hinantay na sumikat ang araw habang nagkakape. Napag-usapan ng mga ito ang nangyari. Hindi pa rin makapaniwala si Damian sa naging karanasan. Ilang sandali pa, nagpaalam na si Mang Roman. Dahil ayon dito, marami pa siyang gagawin. Nagpasalamat naman ang tatlo sa naging tulong nito sa kanila. Nang sumunod na araw, nagpa siya ang tatlo na bumalik sa syudad. Bit-bit ang mga mutya at sangkap na nakalap. At higit sa lahat, bit-bit ang karanasan nang minsan silang pumasok sa baluarte ng mga engkanto. Magandang gabi mga kabayan, narito ang litrato ni Pau, June at Damian. Sila ang mga bida ng ating kwento, sila ang nagpadala ng storya. Kwentong Bayan.